Kung may 2.1 million ka, bibili ka ba netong Honda Goldwing na 50th edition? Silipin natin ngayong araw kung bakit ganito ang presyo niya. Tara! Marami nga netizens ang tumaas ang kilay na malaman nila ang presyo nitong Honda Goldwing na literal na gold sa 50th anniversary na edition. Netong nakaraang Makina Moto Expo, nakita nga natin yan na talagang pumupukaw sa attention at meron siyang sariling spot. So, yung iba kasi, ang katwiran, 2.1 million presyong SUV na sasakyan yan. 2.1 million tas wala ka pang aircon. Pero syempre, magkaiba naman pong usapan yon. Iba yung category ng Honda Goldwing at para talaga to sa targeted market na pang mga enthusiast ng big bike na may offer na talaga namang napakaganda mga specifications that comes with the price. Hindi na rin kasi talaga madaling pagtabihin yung salitang practical at big bike, di ba? So, ito yung masasabi nating top notch, isa sa mga option na nasa pinaka-premium na side na pagdating sa motorcycle or big bike category. Piruin mo ba naman? May airbag siya sa unahan, kaya kung sakali man na mabangga ka, na on wood, wag naman sana. Basta yung impact ay paunahan, talagang maililigtas pa niya yung buhay natin. Pero syempre, hindi pa rin natin masasabing aberya at aksidente, di ba? Pero sa laki ng motorsiklo na to, more likely, ganun lang yung makukuha mo na impact sa kanya. At ito rin po yung big bike na merong sariling audio system na merong clear na sound. So, para ka na rin talaga nagdadrive na sasakyan. Pati yung itsura niya, netizens, pag tinignan mo yung front niya, napakalapad na rin po niya. Meron na rin siya mga built-in na mga storage sa mga gilid, sa likod, pati yung pinaka-taillight, parang sasakyan na rin yung itsura. Very premium din yung Goldwing logo. Kasi kung mapapansin ninyo, yung kanyang upuan para sa pillion ride ay para kang nakaupo sa trono ng hari. Meron siyang napaka-comfortable na backrest para sa ating pillion ride. Kaya sigurado sasama at sasama yung OBR mo niyan kapag bumiyahe ka. Dahil nga malaki tong motorsiklo na to, netizens, ay meron din po siyang reverse. Siyempre, may hirapan tayong i-atras to eh. Kaya dapat meron na siyang built-in na reverse. Dagdag mo pa dyan na kapag ka naman napunta ka sa pataas na lugar, ay meron na din po siyang hill start assist. Para hindi mo naman maatrasan yung mga nasa likod mo. Let's say ma-traffic ka, punta ka ng Baguio, na-stuck ka doon sa medyo pataas. Napakahirap niya kapag ka naka-big bike ka kasi dumodoble yung bigat kapag ka napupunta tayo sa mga uphill na situation. So, itong Honda Goldwing, netizens, ay meron na po siyang hill start assist. Astig, no? Siyempre, hindi rin mawawala yung Honda Selectable Torque Control or mas kilala natin sa tawag na traction control system. Ayan naman yung kapag ka medyo bumabanking ka or cornering, kapag ka nadulas, yung iyong motorsiklo, pababagaling niya yung ikot ng likod para mag-synchronize sa nasa unahan at hindi ka tuluyang mag-slide. Idagdag mo pa dyan, yung standard na dapat ay naka-ABS na po siya. Both front brake and rear brake ay naka-anti-lock braking system na po. So kapag ka nag-sudden brakes ka, let's say may tumawid na pusa, bigla-bigla, napapreno ka, sa laki ng big bike mo, dapat hindi mag-lock yung mga preno para maiwasan mong sumemplang. Meron na rin po siya niyan. May iba't iba pa kayong riding modes na pwedeng pagpilian eh. This is, meron siyang Tour, Sport, Econ mode, at saka Rain mode. So kapag ka maulan, confident ka pa rin na bumiyahe. Meron siyang Rain mode. Gusto mo naman magtipid, Econ mode ka, tamang touring ka lang, Tour mode, o kaya naman ay gusto mong medyo enjoy ng konti yung throttle, pwede ka mag-sports mode. Galing, no? Yun nga lang, syempre kapag ka umuulan, basa ka pa rin kasi walang bubong eh, no? Yun kasi argument ng iba eh. Pero yun nga, motorsiklo po ito or big bike. Hindi po siya sasakyan. Hindi porket presyo sasakyan ay parang inihahambing na natin sa sasakyan, di ba? So may target market nga po ito, gaya ng sabi ko, which is beautiful each on its own. Pagdating naman sa display, netizens, ay meron tayo 7-inch full color TFT display na meron din siya mga analog doon at crystal na po yan ha. At ang maganda pa doon, netizens, ay meron din tong Apple CarPlay and Android Auto. Para sa sasakyan na talaga, no? Pwede mo i-connect yung smartphone mo doon at mananavigate mo na ng maayos kung saan na may Waze ka, Google Maps, Spotify, ma-connect mo siya ng maayos doon. Yun yung functionality na sa sasakyan lang natin nakikita. Pero sa motorsiklo na to ay meron. It also comes with keyless system. Syempre, dapat sa ganitong presyohan, di ba? Dapat keyless na. May USB-C na charging port din. Usually, sa mga modern smartphone ay naka-USB-C na yung pinaka-input natin. Pwede mo na rin siyang magamit. Cable na lang yung kailangan mo. Makakapag-charge ka na ng smartphone while traveling. Meron tayong dual 320mm disc na naka 6 piston calipers. Sa laki ng motor na to, dapat powerful din ang preno. Sa likod naman po ay naka single 316mm disc tayo with
with 3 piston caliper naman. Mas malakas yung sa unahan, syempre, for sudden stop, yan talaga yung sasalo ng pressure. Bukod pa nga dun sa 4-speaker audio system niya, Netizen, with Bluetooth connectivity, pwede mo rin i-connect yung USB mo, at meron din siyang radio, ay heated seats na rin po ang motorsiklo na to. So sa atin sa Pilipinas kasi, hindi naman ganoon lumalamig, pero may mga pagkakataon, let's say kapag umuulan, we want to feel ng konting warmth, at pwede pa din nating ipa-heated yung ating seats at saka yung mga handle grips. Ito pa ang malupit dyan, Netizen. Meron din po siyang cruise control. So, syempre, sa mga sasakyan lang natin yan nakikita. Ayan yung automatic nang maandar yung motorsiklo mo. Nagku-cruise siya ng sarili niya kahit hindi mo naigas yung kanyang throttle. Galing, no? So, pwede na to kapag kapagod ka na. Pwede ka mag-stretching. Pero, syempre, hindi pa rin siya adaptive cruise control. Magagamit mo lang to kapag libreng-libre yung kalsada. Electronic na din pala yung adjustment to kanyang windshield, Netizen. Meron siyang malaking windshield na magiging sangga natin sa paspas ng hangin kapag mabilisan na yung ating facing. Yung mga storage niya din, meron siyang side saddle bags at yung top box niya na built-in with a total capacity of approximately 110 liters. Para syempre nakakawapoy yun, di ba? Kapag magra-rides ka tapos meron ka pandalang bag, hindi mo na kailangan maglagay. 110 approximately yung kanyang capacity. Mailalagay mo na doon lahat ng kakailanganin mo. Kung maglo-long ride ka, mag-overnight man kayo, magka-camping kayo, na andun na lahat. May built-in na rin po palang navigation to, Netizen, at meron pa siyang voice assist or yung tinatawag nila na voice guidance. Pwede mo na din siyang kausapin doon para makapag-voice command ka sa sasakyan na to. For the engine, Netizen, we have 1,833cc na naka-liquid cooled, 4-stroke, 24-valve, single overhead cam na naka-flat 6 engine that can produce a maximum power of 125.3 HP at 5,500 RPM and a max torque of 171 Nm at 4,500 RPM. It also have a 7-speed dual clutch transmission DCT with reverse gear. Fuel tank capacity po nito ay 21 liters and have a fuel consumption of approximately 18.5 kilometers per liter. Actually, medyo tipid na rin siya sa gasolina kung ikukumpara mo sa sasakyan, di ba? Syempre, program fuel injection na rin po siya or PGM-FI. Medyo Asian height friendly din po ang motorsiklo na to dahil 745mm lang po ang kanyang seat height. Pero keep in mind na medyo malapad po siya kaya bubuka ka tayo. That will also be a factor para tumingkayad tayo kahit mababa yung seat height niya. Mababa lang po yung ground clearance nito, 129mm. Mas mababa pa sa regular na average kasi is 135mm So, medyo maganda yung center of gravity niya while touring. Yun nga lang kapag medyo napadaan ka sa mga humps, shetty ka ng konti para hindi naman masakit kapag narinig mo na gumasgas tapos 2 milyon. Aray! Napakabigat nito, Netizen, 385 kilograms. Pero doon naman sa mga driving aids niya na assist sa reverse pa lang, di ba? Marami na siyang tulong. Kaya kapag umaandar ka na, hindi mo na rin naman mararamdaman kung gaano siya kabigat. Sa suspension naman ay naka-double wishbone tayo sa unahan with Showa components at sa rear naman ay naka-ProLink system with electronically adjustable preload. Pwede mo po yung i-adjust depende kung gaano kabigat yung sasakay at saka sa gusto mong plane ng suspension. It also have a frame type of twin spar aluminum frame, a wheelbase of 1,698mm, length na 2,614, width na 905, and height na 1,432mm. Napakaganda nito sa personal, Netizen. Super premium nung pagka-gold niya. So, meron siyang dalawang variant. Yung isa is may airbag, yung isa naman is yung DCT variant niya. Pero overall, lahat po na Honda Goldwing starts at the price of 2 million pesos. At ito nga nire-review natin ngayon ay mayroong presyo 2.1 million pesos. It still may vary pa nga. Depende sa subject to dealership pricing pa to, Netizen. So, maaari pang magmahal. Depende syempre sa demand kung marami din naghahanap. At hindi rin naman lahat ay makakabili sigurado. Para sa inyo, Netizen, sa mga nasabi kong specs and features niya, sulit ba tong Honda Goldwing? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Ano pa kayong mga ibang motorsiklo or sasakyan ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Naya Adriano. Always keep it cool and ride safe always.